Mega shoutout po mga kalingap. Marami pong salamat kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kuya Rab, kay Ate Edna. I-support po natin sila at i-subscribe, i-like and share. At gayon din po, Zio Roland, Tisnel Channel, Del Cabarli, and Jean Stordiban. Marami pong salamat. Tara po, panoorin po natin. Vlogger. Ang ano ko po, isang massage therapy po ako. Naghahanap po ako, kaya dito po ako ngayon, naghahanap po ako ng matutulungan na mayroong karamdaman. Ngayon po, may nakapagtulong po sa akin na mayroong po ko naman. Pwede niyo po ikwento yung mga naramdaman. Ang naramdaman ko po ay hinilo, tapos pananakit ng batok, manig po, manhid, tapos yung likod ko masakit. Then yung pagiliran ko mapiyapit. Tapos ang tawag ko, hindi ako makakatulog na maayos. Mahirap yung makatulog. Hindi ba kayo nakagat ng pusa? Hindi. Ang aso? Hindi din. Ang tao? Ay! Sige po, di ba, ilang magagamit na po yung pinuntahan? Wala ako. Isa ka lang. Ano po yung alam niyo sa pagagamit? Ano lang yun yung parang tawas-tawas. Kaya sa doktor, pumunta ka na. Pumunta po ako, pero wala nang naggamot. Sarili ko lang daw po yung makakatulong sa akin. Ako naman po ang magsasalita. Bali, ang sakit mo po, ang tawag ko dyan, nervous system trouble. Ibig sabihin, minsan po, dalawa kasi ang pinagmano na dahilan yan. Napasma kayo at pagtaas ng acid. Yung tinatawag na bad acid. Kasi ang acid, dalawa kasing acid. Mayroong good acid, mayroong bad acid. Ano ba yung good acid? Yun po ang natural sa katawan natin. Ibig sabihin, natural acid yun. Yung bad acid naman po na tinatawag, yun po yung chemical. Kasi ang chemical po ay isang uri na makakasira ito talaga ng katawan mo. Ibig sabihin, may pinipinsala din sa loob ng katawan. Ngayon, ang nangyari po sa inyo, yung kumikirot po na yan, pagtikas po ng litid yan. Kung sinasabi nyo na sa ulo, may kumikirot sa ulo, tapos sa likod. Kasi dyan sa part na yan, mga binanggit mo na kumikirot, may mga nervous system po dyan na naka-attacks ng nervous system yan. Yung kumikirot po, mga nervous system po yan. Ngayon po, bakit kumikirot siya? Pagtaas po ng acid yan. Yung chemical na pumasok sa katawan mo, na nakukuha natin sa pagkain. Ano ba yung mga pagkain na may chemical? Bitsin, ginisamix, magic sarap, toyo, patis, suka, mantika, chichirya, soft drinks, alak, yan. At saka yung mga nabibili natin sa department store, yung nakaprocess galing sa mga factory, may mga chemical po yan na nilagay dyan para hindi agad-agad na masira. Pag galing po sa factory, yung mga pagkain, may inilagay po dyan sila na chemical para hindi masira. Kasi kapag wala silang inilagay dyan na chemical, masisira agad yan. Hindi na makakain ng tao yan. At lugi po sila kasi malaki yung gastos nila dyan. Automatic po talaga may chemical yan. Yan po ang dahilan kung bakit mayroong pagkirot na naranasan yung katawan. Kaya walang iniiwan din po yan, yung sakit ninyo sa high blood, diabetic, kidney stone, gallstone, kidney creatinine, saka stroke. Walang iniiwan yan, magkakaparisin sa Ano po ang nag-low blood dito? Yun nga po, ibig sabihin, mataas yung uric acid sa katawan mo. Mataas ang acid sa katawan mo.
Alam ko, sinisikmura ka parati na. Sinisikmura ka. Dito, sinisikmura ka. Sumasakit ka. Pagka gising ng gabi, ay pagka gising ng gising. Mataas nga po yung acid mo. Ngayon, ituturo ko po kung paano matanggal yan. Kung paano maalis yan. Ilalapas po yan. Ibig sabihin, maliwanag na po na yung dahilan ng karamdaman nyo ay acid. Uric acid. Alam na po natin. Kasi, bata pa naman kayo. Hindi naman kayo siguro pasma. Kasi hindi ko pa naman nagtatrabaho ng ganun ka. Tapos, yung nagtatrabaho sa mainit tapos babasa ka. Ay, madalas ko yung gawaan. Ayun na po. May pasma ka sa sakit mo. Yung pagod na pagod ka sa naliligo ka. Ay, pasma nga po yan. Pasma nga po. Pasma yan. Mas mababasa ka sa ulan. Ganito po yung gagawin nyo. Papayuan ko po kayo. Sa umaga po, pagising niyo, doon na kayo maliligo. Paspa nga po. Paano nga po kung ano, hindi mo pwede maligo pag tuyot ka palagi. Ay, huwag ka maligo. Para malinis ka, mabango ka, maghugas-hugas ka lang. Huwag mong basahin mata mo. Ang gagawin mo dyan, kiri-kiri lang hugasan mo, tapos yung sinit-sinit mo. Hindi naman, ano yun, mahalaga dyan. Yung mukha ko. Kasi uyat kayo eh. Huwag mo nga basahin yung mata mo. Bakit? Isang araw naman yun eh, siguro. Isang araw naman siguro ikaw magpuyat eh. Hindi ko halos dalas. Paano hindi na pupuyat ka madalas? Kasi ano, di ba, pagka bumabanda ka sa ano yung parang alerto lagi yung isip mo. Hindi ka nakakatulog. Hirap ka makatulog. Tapos pipikit ako. Dahil nililibang ko sa ito po. pinipikit ko yung mata ko, wala pa. Tama. Alam ko na po kung anong nangyayari sa. Ito lang po. Mataas nga po yung acid nyo. Kasama na yung pasma kasi nga naliligo kayo na kuna sa tulog. Kasama na pasma. Ganito na lang po. Yan po ang lunas. Ang pag-usapan naman natin, ayan, nakuha na po natin yung dahilan ng sakit ninyo. Nakuha na natin ang pag-usapan ng lunas. Ito po. Pag-usapan muna natin yung sa acid. Pag-usapan natin sa acid. Ang gagawin po ninyo, di ba, may nakikita naman malunggay dyan, di ba? Sa umaga, ito gawin mo. Magpitas ka. Pipitasin mo talaga, pitasin mo. Wala naman kayong gindo na wala kayong gindo. Yung dikdikan mo rin. Yung dikdikan. Kahit ano man dikdikan mo. Basta't malinis ha. Pagpitas mo sa puno ng malunggay, basta't yung i-estimate mo na kalating baso siya. Aabot siya ng kalating baso. Pag di ba, didikdikin mo pa kasi tapos nakatasin mo pa sa tela yun eh. Para i-estimate mo na lang kung gaano karami. Pagpitas mo doon sa puno, ikaw na bahala mag-estimate na aabot sa kalating baso. Estimate mo lang. Kung ilang pack lang ang kailangan mo. Pagpitas mo doon, siyempre para malinis, hugasan mo muna. Tapos, pagkatapos mo hugas, doon sa pack lang, kukunin mo yung dahon. Dahon lang kukunin mo ko dahon. Yun ang didikdikin nyo. Para gawin pa, katas. Katas ng malunggay. Katas po Dikdikin talaga niya. Hindi na po siya bibilan. Hindi, kasi pag binilag mo na yun, wala nang katas yun. Kasi yung iba, binibilan. Mali na po yun. Mali po yun. Mali po sa yun. Ano lang talaga. Kasi Saliwa. ito nga po kapag binilad na yan, hindi na yan magagamit. Kasi ang kailangan lang kasi din, katas. Sabihin mo, ipilad mo, wala nang katas yan. Hindi mo, wala ka, kahit pigayin mo, wala ka pigayin kasi tuyok na yun eh. Ang totoong nakakalunas dyan, yung katas. Yung katas. Yun. Yung gumagawa noon, hindi nila inaaral na maayos. Akala nila, porque malunggay, kahit ano-ano lang gagawin, hindi naman nila alam na yung gamot doon, yung lunas doon, yung naglulunas doon, yung katas, yun. Kakatasin mo po yun. I-estimate nyo nga po hanggang kalating baso. Diba, pagkakatas ninyo, nakatas nyo na. Yung tela malinis po, kasi inumin mo po yun. Kailangan ang tela malinis. Pipigain pa pala. Pipigain yun para maging katas.
Tapos yung dahon, no, kung maganda ka sana ko ng may blender eh. Kasi pati dahon wala sayang. Kasi maano yun eh. Pati yung dahon maano. Kaya, ganyan po. Magkatas ka ng... Sa umaga po yun, sa umaga lang. Kalating baso. Tapos, ang pag-inom po noon, ang proseso ng pag-inom, kailangan diri-diritso po. Huwag kayong huminga. Lunok talaga. Kasi, pagka in-stop mo yan, hindi mo na yun mainom. Kasi parang maglalak yan dito, talalang lang yun. Kasi yung lasa niya eh. Kailangan pag uminom ka, diri-diritso. Huwag mo siyang pansinin. Basta, ang malaga doon, ipasok mo sa loob ng katawan mo. Yun po. Ang pag-inom po niya, di ba, uminom ka ngayon, ngayong araw, uminom ka. Kinabukasan, stop ka muna. Pangatlong araw ka naman inom. Tuloy-tuloy po yun. Hanggang sa maramdaman nyo na po na okay na kayo. Pwede na kayo mag-intro. Baga, hindi nyo na naramdaman na napupuwet kayo, hirap kayo matulog. O yung may kirot pa kayo naramdaman. Kasi doon muna tayo mag-umpisa. Doon muna tayo mag-umpisa. Ngayon, tapos po, bukod po doon sa katas ng malunggay, maglaga din po kayo ng dahon ng malunggay. Maglaga din po kayo. Yung ilalagay na ibalaga na. Wala. Ilaga nyo lang po. Tapos, ang ilagay nyo na tubig po, tamang-tama po doon sa, kasi sa umaga, kung kayo uminom ng 10 baso, kaya nyo ba uminom ng 10 baso? O, sa umaga, 10 baso, sa tanghali, 10 baso. Sa gabi, 3. Umaga? Umaga lang po yun? Hindi. Yung ano lang, yung katas, sa umaga lang. Yung katas. Yung laga naman, iba naman yun eh. Yun. Laga. Yung katas, iba yun. Yung laga, iba yun. Yung laga kasi pakuluan mo yun. Tapos, yun nga sabi mo, kaya mo. Kung hindi mo naman kaya, pwede mo naman bawasan. O, 5 baso pwede yun. Sa umaga, yung kaya mo lang inumin, basta wag lang bumaba dun sa 5 baso. Wag bumaba. Hanggang 5 baso lang. Sa umaga, 5 baso. Sa tanghali, 5 baso. Sa gabi, 5 baso. Ibig sabihin, yun ang pinakatubig mo. Wala ka nang ibang inumin, kundi yun ang po. Problema ko lang po sa limagawa naman ng hikay. Maghanap po kayo or magtanim na lang po kayo. Magtanim po kayo. Tapos, para maging malusog po, hukayan niyo yung gilid mo. Araw-araw hukayan niyo, tapos diligan niyo sa umaga sa kasapon. Para malusog. Para yung katas niya, marami kayong makukuhang katas. Yun po talaga. Pagka pagtanim po kayo magtanim, kasi yun po makakatulong sa inyo. Yun po yung lunas. Yun po yung lunas sa naramdaman ninyo. Yun po Tapos, ang kakainin nyo naman po sa umaga, kamote o saging. Pili lang po kayo, saging na saba po kamote o saging na saba. Pili po kayo sa dalawa kung ano yung kakainin nyo. Kasi hindi nyo naman pwede ipagsabayan eh. Basta ang kakainin nyo sa umaga, saging na saba o kamote. Yun po. Tapos sa tanghali, magkanin kayo. Pero ang ulam ninyo, sariwang gulay, sariwang isda. At ang ilagay nyo po, bawang, sibuyas at saka asin. Yun lang po ang ilagay ninyo. Tapos sa gabi, nasa sayo yan kung nakakainin mo, kung kanin, or kamote, o saging na saba. Basta ang pinakatubig nyo po, nilagang malunggay. Inilaga mo na malunggay. Kaya ang paglaga ng malunggay po, sa umaga pala marami na, hanggang hapon na yun. Kahit malabig, pwede mo inumin yun. Kahit malabig, pwede mo inumin yun. Ayan na po, nakaano na tayo lunas po yun, mga lunas yun. Mga lunas po yun. Mga lunas yun. Ngayon, obserbahan nyo po yung sarili ninyo kung inaatake pa kayo ng kirot o ang una kasi yung maramdaman yan, masarap ang tulog nyo po. Makakatulog kayo ng masarap. Yun po yun. Makakatulog kayo ng masarap. Tapos obserbahan nyo yung kung may kirot pa kayong naramdaman sa anong parte. Ngayon, andyan naman ako nakatira eh. Hindi naman ako din naalis. Maliban lang kapag pupunta ako ng Maynila o saan naman.
Ay, kuya, ano pong gagawin kapag malabo yung, lumalabo yung mata mo? Kasama na po yan. Natakot kasi ako ngayon. Hindi, kasama na po yan. Ang sabi ko nga sa inyo, pagka puyat kayo, huwag kayong maligo. Kasi yan ang dahilan kung bakit lumalabo yung mata mo. Naglalabo. Dahan-dahan na. Pero maanggapan po yan sa katas na malunggay, sa kanilagang malunggay po. Doon sa mga pagkain na yun ang dapat mong kainin. Kasi yung ginagawa natin, inaagapan na natin siya. Inaagapan na natin siya. Ibig sabihin, of course, mayroon pumapasok na gamot sa loob ng katawan mo. Kaysa wala. Kaysa wala. May pumapasok. Kasi meron pa tayong gagawin kung hindi talaga nawawala yung pain. Yung pain. Pero yung pagtulog mo, gaganda na yung tulog mo yan. Gaganda na yung tulog mo yan. Yung ano lang, yung obserbahan natin, yung pain. Kasi, pasma kasi yan. May kasamang pasma na yan. Kasi sa pasma po, ang ginagawa ko dyan, magpapakulo ko ng tubig. Tapos ilagay mo sa palanggana na medyo maluwag dyan sa paa mo. Palanggana na medyo maluwag sa paa mo na hindi naman siya maipit. Siguro ganito kalaki na palanggana na ganyang kalalim. Ganito sa kalaki. O malaki-laki pa sa dito. Ganun po. Sa mga pasma kasi yan, ginagawa ko. Ngayon, yung iba din po, ang ginagawa po nila pag pasma nga, at nagpapakulo po ng ininit ng tubig, ay yung tubig, papakuloyin po, tapos lagyan ng asin doon lang, kukulob. Tapos yun yung pawis po nila grabe. Dito po, sa gagawin natin na pagbabad sa mainit na tubig, init po yan ang kailangan. Init lang po ang kailangan. Kasi yung nervous system mo, tumitigas yan kaya kumikirot. Yung nervous system mo, tumitigas yan kaya kumikirot. Ngayon, ang gagawin natin, yung mainit na tubig, yan ang magpapalambot doon sa nervous system. Sa nervous system, yun ang magpapalambot sa tumigas na nervous system mo. Yung mainit. Ngayon, anong ibababad mo? Yung paa niyo po, yung dalawang paa yan. Pero obserbahan niyo po muna kung makakuha ng malunggay. Kung pag nakukuha naman siya, di doon kayo mag-concentrate sa malunggay. Ngayon, pagka talagang hindi talaga makuha yung pain, kailangan mo nang magbabad niyan ng paa. Ito po ang position niyan. Pakulo ka, bagong kulo ko yan. Tapos ilagay mo sa palanggana. Siyempre, kapag ilagay mo yung paa mo dyan, malalaknos yan. May paraan po dyan para hindi malaknos. Diba, may tubig to. Paa mo yan. Tansahin mo na hindi naman sa malalaknos yung balat. Kasi kailangan makapokus na doon sa init. Yung sisip-sipin niya yung init ng paa mo. Kasi yan sa paa mo, aakit yung ano yan eh. Aakit yan sapat sa taas, ang init. Aakit yan sa taas, ang init. Ang ano natin dyan, kung bakit kailangan yung init. Kasi nga po, yung kumikirot na yan, litid yan, nervous system yan. Yan ang kumikirot. Ngayon, bakit kumikirot siya? Dahil sa matigas. Ngayon, bakit kailangan natin yung mainit na tubig? Yung bagong kulo. Kasi pag bagong kulo, sobrang init yan. Kasi kailangan natin yung sobrang init. Ngayon, bakit kailangan natin yung mainit? Para yung nervous system ay lumambot. Pero, hindi lang po isang beses. Anong proseso? Sa paanong proseso po ang pagbabad niyan? Bago ka matulog sa gabi. Ngayon, pagkatapos mo babad, huwag ka magpahangin, huwag ka mabasa. O, kasi paano ka pa magpapahangin? Paano ka mabasa? Eh, matutulog ka na. Paggising mo sa umaga, pwede ka na maligo. Kahit anong gagawin mo dyan, pwede. Yan po. Pero, ang sabi ko nga, kapag nakuha ng malunggay, yung pain, hindi na kailangan magbabad ng paa. Yan lang. Ngayon, kung hindi talaga matanggal yung pain, yun talaga ang proseso. Yung ibabad mo talaga yung paa mo, or kamay. Paa at kamay yan. As in, ibabad po talaga sa... Hindi, ganito po nga mo ang proseso. Mga isang oras po yan, nababaran. Ganito po yan ha. Siyempre,
mainit pa yan. Kapag dinikit mo yan, lapnos ang balat niyan. Ingatan mong dumikit para hindi lumapnos. Hindi malapnos yung balat mo. Ikaw na mag-estimate. Estimate mo yan. Kailangan nakapokus sa init para masipsip niya yung init. Para yung nervous system na tumigas, unti-unting lalambot yan. Yan. Habang tumatagal po yan, so within 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, medyo, ano na yan, medyo malamig-lamig na yan. Ang gagawin mo, ititest mo yung daliri mo kung makakalapnos pa yung tubig. Pero mainit na po yan. Sobrang init pa po yan. Ititest mo kung kaya na ng balat mo yung init. Ngayon, pag kaya na ng balat mo yung init, ibaba, taas mo na yan. Ibaba, taas mo na yan. Hanggang sa itubog mo na yan. Basta't mga 1 oras po ang tubugan yan. Ganyan po ang ano dyan. Tubugan yan ng 1 oras. Basta't tuloy-tuloy po yan. Hanggang sa maramdaman mo na hindi mo na naramdaman yung pain. Ganun po ang proseso niyan. Kung kaya mo na isabay yung kamay sa paa, pwede. Pero siguro, yung palanggana siguro, medyo malaki-laki. Yung binibinta dyan sa, ano, dyan sa labas, sa highway, di ba may nagbibinta dyan ng, ano, palanggana? 140 yung binta niya yun, eh. Ganun kalaki. Ganun kalaki yung palanggana na 140. Ganun kalaki. Ganun kalaki yung palanggana na yun. May palanggana ka ba sa bahay mo? Meron po. Ganun kalaki? Sakto lang po yung ganito lang. Aba, baka pwede na yun. Pwede na po yan. Okay, Sa na. paa. Ayan po, hindi ka na pupunta sa hospital. Wala. Hindi ka na rin pupunta sa mga gamot. Kasi ikaw na ang magagamot sa sarili mo. Ganun po ako. Hindi ko po sinasarili yung panggagamot. Ang ginagawa ko po, tinuturuan ko yung tao na matuto, gamutin yung sarili niya. Ganun po ako. As in vlogger, ganun yung po naisip ko. Nung una kasi, nagmamasad ako sa Manila, naawa ko sa mga may sakit. Tapos, sisingilin mo pa. May sakit na yan, sisingilin mo pa, di ba? Kaya ang ano ko, sabi ko, imbis na ano, kaya pumasok ako sa pagbablog. Nagpatulong ako kay Kuya Bal, support ako, para makakilos ako, makapag-umpisa ako. Kasi kapag walang sumusuporta sa'yo, hindi ka makapag-umpisa. Eh, paano yung kakainin mo? Pang-araw-araw, gastos mo pa sa ano. Wala kang pagkukunan, mahirap ka mag-umpisa. Ganyan. Yan ang gawin mo muna. Ngayon, obserbahan mo yung katawan mo kung ano nang nangyayari. Ngayon, pag hindi talaga naalis. Pero yung pagtulog mo, okay yan sa manunggay. Prating masarap ang tulog mo yan pagka natulog ka. Basta't ang gagawin mo, ikaw naman kasi kumikilos, di ba? Kilos ka ng kilos. Pero ang iingatan mo lang, huwag ka mapasma. Diba, matulog ka ng yung tulog na normal. Tapos pagising mo, maliligo ka na kaagad para hindi ka mapasma. O ano yung gagawin mo, basta pag naumpisa mo na yung manunggay, maramdaman mo na yan, ang sarap na ng tulog mo yan. Minsan po kasi madalas kasi 3 oras ako. Ang tulog. Ito pa. Pag first time ka uminom ng katas sa malunggay, susuka ka niya. Dudumi. Huwag ka magtaka. Ano ba yung sinuka mo? Yung sinuka mo, hindi yung katas. Ang sinuka mo, acid yan. Na andun sa loob ng katawan mo. Yung tinatawag na bad acid, inilabas niya. Ibig sabihin, dinidetox niya, inilabas niya yung acid. Yung bad acid sa katawan mo. Tapos, may maramdaman ka pang dudumi ka niyan. Hindi ka naman umalis sa bahay mo, no, di ba? Yun ang mga maramdaman mo. Pagka first time, siguro maramdaman mo lang yan, first time, second time, third time. Pero sa fourth time, siguro makalimang araw ka na, medyo ano na yan, medyo kalmante na yan siya. Pero maganda na yung tulog mo yan. Hindi mo na mararamdaman yan na hirap pa na matulog. Ang sarap ng tulog mo yan. Yan ang yan ang ano ng katas ng malunggay. Yan ang muna ang gagawin mo. Yan ang muna gagawin mo. Tapos kung ano man yung
obserbahan mo yung mga pain. Obserbahan mo yung mga pain. Kung umuki naman yung katas ng malunggay, di katas ng malunggay na lang ang gawin mo. Pero, pag okay ka na, wala ka nang naramdaman, pwede mo na hintuan yun. Pwede ka nang hinto. Kasi nailabas na yung ano eh, yung dahilan ng mga problema mo sa katawan mo, nailabas na. Hindi mo na kailangang uminom pa. Kasi na-clear na yun sa loob. Kasi maramdaman mo naman yun eh. Maramdaman mo yun eh. Bakit pag naramdaman mo na hindi na kumikirot, wala ka nang naramdaman sa katawan mo, normal na, wala ka nang naramdaman, basta wala ka nang naramdaman, totally na wala ka nang naramdaman, pwede mo na hintuan yun. May oras na, may time, may oras na hintuan mo na yung pag-inom. Kasi, detoxify yan, paglilinis lang yan. Pero yung katawan mo, lalakas niyan, lalakas. Doon wala lang babawi doon sa mga pagkain. Yun, ganun pa rin kakainin mo. Iwas ka muna doon sa mga may chemical na pagkain. Yun lang muna. Ngayon, kung may naramdaman ka, pwede mo naman akong kausapin ulit. Yun lang muna. Yun lang muna. Ayan po mga kalingap, meron naman po tayo isang natulungan na ang sakit niya po ay nahihilo po siya. Kumikirot yung ulo niya, yung likod niya kumikirot, yung baywang niya kumikirot. Dahil po yan sa nakita ko kasi, yung nervous system niya ay tumigas po. Tumigas po yung nervous system niya. At saka yung naliligo po siya na kulang sa tulog kasi nga po dahil hindi siya nakakatulog na maayos. Yun po yun ang dahilan. Kaya nauwi po din sa pasma. Bakit po ganun nangyari? Kasi nga po, hindi nga siya makakatulog na maayos. Siyempre, kailangan niyang maligo. Ngayon po, yung binigay ko sa kanya na lunas, yung katas ng malunggay, saka yung paglaga ng dahon ng malunggay po, isa po yun makakatulong sa kanya para makatulog po siya ng maayos. Bawat inom po ng katas ng malunggay, may lumalabas po yan sa katawan niya. Ilalabas niya po yung bad acid dun sa loob ng katawan niya. Ngayon, yung pasma po, kung kaya naman tanggalin ng ng katas ng malunggay sa nilagang malunggay, okay na po yun. Kasi kung hindi parang andyan pa rin, talagang kailangan niyang magbabad ng bagong kulo na tubig, pero hindi naman po yan kaagad-agad na kasi sobrang init pa po yan, malalapnos yung balat niya. Ang paraan po dyan sa bagong kulo na tubig, nakahang po siya, naka-floating po siya. Naka-floating po yan ng 1 inch. Depende po yun, tansyahin niya lang na hindi malalapnos yung balat. Habang tumatagal po yan, lumalabig po yan. Titistingin ng daliri kung kaya na ng balat yung init, pwede na po yan, ang paraan po dyan. Kapag kaya na ng balat yung init, pero mainit pa po yan, ang gagawin dyan, itong mainit tubig, ibaba niya, taas, baba muna, taas, baba, taas, baba, taas. Hanggang sa, pwede na niya nang itubog yung kanyang paa. Isang oras po yan, ang pagbabad po ng paa sa mainit na tubig, o bawang kulo na tubig. Ganun po yung proseso po dyan. Bago ibabad yung paa po, kailangan hindi na po malalapnos yung balat. Ibig sabihin, kaya na po ng balat yung init. Yan po ang paraan. Marami pong salamat mga kalingap sa tulong nyo, sa suporta nyo po. Hiningi ko po yung suporta ninyo, tulungan nyo po ako para marami pa po tayong matutulungan na mga may karamdaman po. Iikutin ko po yan isa-isa, yung may mga karamdaman. Kahit paano po, makakatulong po tayo sa kanila para hindi na po sila mahihirapan. Ayan po, napakinggan nyo po ang dahilan ng kanyang sakit. Kayo na po ang bahala na unawain yung mga pinag-usapan po namin. Ayan po, marami pong salamat kay Kuya Val Santos Matubang, kay Kuya Rab, kay Ate Edna. I-support po natin sila. I-subscribe, i-like, i-share, and comment. Supportahan po natin sila. Kasi sila po yung
nag-umpisa po ng lahat ng pagtulog. Marami pong salamat mga kalingap. Bye-bye!